Kabanata 6981. Power Level. I really don't know, bulong ni Harvey sa tenga ni Mark. Ang alam ko lang ay hindi ako matatalo sa mundong ito. Marahil ay makakahanap ako ng isang karapat-dapat na kalaban sa hinaharap, ngunit huwag mag-alala. Ang taong iyon ay hindi mula sa Sky Plane o sa Island Nation. Kaya naman lahat kayo ay magtataglay ng titulong mahina. Hindi naman nagalit si Mark pero sadyang manhid lang. Pagkaraan ng mahabang sandali, bumulong siya, kung hindi ka magagapi, nasa kalagitnaan ka na ng pagkakaisa sa pagitan ng tao at kalikasan. Paano ito posible? Bakit lalabas ang isang tulad nito sa bansa H? Matagal na kaming nagsumikap at wala pa ring tao sa ganoong antas. Bakit? Casual na sagot ni Harvey, that's because you're all too ambitious but weak. Hindi ninyo nilinang ng maayos ang inyong mga sarili, sa halip, sinusubukan ninyong lahat na humanap ng mga shortcut. Sa kasamaang palad, pagdating sa martial arts, dapat mong gawin ito ng sunod-sunod. Kaya hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong angkinan ang iyong tagumpay laban sa amin. Pagkatapos noon, sinipan ni Harvey si Mark sa lupa at gusto nang umalis. Wala na talaga siyang masabi sa mga taga-isla. Pagkatapos, sa mga practitioner ng Origin Fist, may tumulong kay Kuro na lumakad. Galit na galit siya, ang tanga mo, ang tanga mo. Napuno rin ng galit at kalungkutan ang ibang mga taga-isla. Naniniwala sila na si Harvey ay lumampas sa dagat. Matapos ang kanyang tagumpay, hindi na kailangang ipahiya si Mark at ang Island Nation. Hindi siya nagpakita ng anumang karangalan. Damn it! Nakaramdam din ng pagsikip si Hoven sa kanyang dibdib. Nang makita niya kung gaano ka-arroganti si Harvey, hinihiling na lang niyang makaganti si Mark sa oras na ito at direktang patayin si Harvey. Sa kasamaang palad, hindi yun isang bagay na mangyayari. Teka, Harvey, hindi ka pwedeng umalis ng ganito lang. Sigaw ni Hoven habang nagngangalit ang mga ngipin nang makitang aalis na si Harvey. Gaano ka kawalang hiya? Gumagamit ka ng anumang panlilinlang na magagamit mo upang manalo. Nasa home ground advantage ka, at umatake ka lang pagkatapos mong painan si Mark para maubos ang kanyang enerhiya. Kung hindi yun ang kaso, hindi mo magagawang talunin si Mark kung ito ay isang patas na laban. Ang iyong tagumpay ay katulad ng pagnanakaw nito. Hindi ito mahalaga. Kailangan mong humingi ng tawad kay Mark para sa lahat ng iyong ginawa sa laban na ito. Kung gagawin mo iyon, ang peacekeeping agency ay maaaring hindi ka papanagutin sa pagbabago ng iyong mga paraan. Ang mga miyembro ng peacekeeping agency ay nagsimulang pasayahin si Hoven nang marinig nila ito. Tapos, tumalikod si Harvey at nakangiting nagtanong. Hindi ba ito binibilang? Humingi ng tawad. Hoven, may mali ba sa isip mo? Bakit kailangang humingi ng tawad ang isang nanalo na tulad ko sa natalo? Nakayuko na ba ang iyong mga tuhod kaya hindi ka makabangon? Harvey, alam kong handa kang gumamit ng kahit ano para maging pinuno sa Grand City, sabi ni Hoven, na para bang nabasa na niya ang nasa isip ni Harvey. Naniniwala ka na kung ipakalat namin ang balita ng iyong tagumpay, makakatulong ito sa iyong pag-akyat. Pero wala ni isa sa atin ang bulag dito. Alam nating lahat kung ginamit mo ang tunay na kapangyarihan para makamit ang tagumpay. Kaya, mas mabuting lumuhad ka at humingi ng tawad. Kung hindi, hindi ako makakatulong kung ang mga galit na kaibigan naming taga-isla ay aatakihin ka ng maramihan. Tama iyan. Kailangan mong humingi ng tawad at kilalanin ang iyong mga krimen. Kung hindi, ang susunod na mangyayari ay hindi namin kasalanan. Dagdag ni Kuro nang ma-realize niya. Mabilis siyang naglabas ng maliit na vial at dinurog iyon, saka ininom ang tableta sa loob. Pagkatapos, maririnig ang mga popping sound mula sa kanyang katawan habang pilit na pinapagaling ang kanyang mga sugat. Kasabay nito, sa isang tingin pa lang, agad niyang sinenyasan ang mga practitioner ng Origin Fist na maghanda sa pag-atake ng sama-sama. Malamig nang umiti si Mark habang gumagapang siya pabalik nang makita niya ang lahat ng kanyang mga kasamahan na nagsimulang uminom ng kanilang mga tableta. Inaamin ko na makapangyarihan ka, Harvey. Ngunit sa kasamaang palad, walang silbi kahit gaano ka pa kalakas.
Iluluhod mo ang iyong tuhod at hihingi ng tawad sa akin ngayon. Iuulat ko rin ang iyong mga sekreto sa aming mga nakatataas sa Skyplane sa sandaling makabalik ako. Mag-iisip kami ng paraan para makitungo sa iyo. At pagdating ng panahon, isa-isa naming papatayin ang lahat ng nasa paligid mo bago ka tuluyang wakasan. Sisiguraduhin namin na mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Napuno na naman ng kasiyahan si Mark nang makita niyang suportado siya ni Hoven at ibibigay ng kanyang mga kasamahan ang lahat ng mayroon sila at lalaban hanggang kamatayan. Naniniwala siya na wala nang ibang mapupuntahan si Harvey. Siguradong luluhod siya at hihingi ng tawad. Maaaring walang ibang mga conclusion. Hindi pinansin ni Harvey si Mark at binigyan lang ng malamig na tingin si Hoven. Sigurado ka bang gusto mong ipagpatuloy ang paglilingkod sa kanila? Gusto mo pa rin bang sumalungat sa akin kahit sa puntong ito? Malamig nang umiti si Hoven. Serving the Islanders. Didimande kita dahil sa paninirang puri. I'm warning you. Sinusubukan kong lutisin ito ng patas gamit ang batas. Paano ko matatawag ang aking sarili na isang lalaking walang integridad? Ganito gumagana ang mundo, tamang sabi ni Hoven. Napabuntong hininga si Harvey. Dapat ba akong humingi ng tawad kay Mark habang nakayuko ang aking tuhod? Hindi ko ba kaya habang nakatayo? When Hoven saw that Harvey was willing to step back, he said, "Syempre kaya mo. Pero dapat sincere ka." "Sure, I'll be very sincere." "Paumanhin ko, Mark. I didn't want to do this," nakangiting sabi ni Harvey. Pagkatapos, humakbang siya at agad na ipinatong ang kanyang paa sa dibdib ni Mark. Tila hindi makapaniwala si Mark habang umuubo ng isang subo ng dugo. Sa sumunod na sandali, agad na itinapon sa himpapawid ang kanyang katawan, at natamba siya sa harap mismo ni Hoven. Sa maikling sandaling iyon, mabilis na nawala si Mark sa kanyang buhay na lagda, at ang kanyang paghinga ay nagiging mababaw. Namatay si Mark. Taos-pusong humingi ng tawad si Harvey dahil gagawin niya iyon. Ang mga mata ni Mark, na unti-unting nawawala ng kinang, ay napuno ng hindi paniniwala at galit. Hindi niya inaasahan na ang lahat ng nagawa ni Hoven sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya ay ang paglala nito. Naniniwala siya na hindi siya sasalakayin ni Harvey kung hindi pumanig sa kanila si Hoven at tumatanggi siyang sumuko sa salita. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi lamang si Harvey ang umatake, ngunit siya rin ay gumagawa ng gayong mapagpasyang hakbang. Ang kinatawa ng Country H Martial Arts Alliance. Pinuno ng Grand City. Sa wakas babangon na ba ang Grand City? Sa kanyang mga huling sandali, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang lumitaw sa kanyang isipan. Bigla niyang napagtanto na kung itutuloy ng Skyplane ang pagtutuon kay Harvey, sila ay magiging parang island nations. Sa kasamaang palad, hindi na niya maipadala ang babala pabalik sa Skyplane habang siya ay humihinga. Sa huling hininga ni Mark ay ayaw niyang magbibitiw dahil ang huling naisip niya ay ang babala sa Skyplane tungkol kay Harvey. Katahimikan lang ang namayani ngayon. Sino ang taong namatay? Siya ang pinaka-senior sa mga estudyante ng Origin Feast ng Skyplane. Siya ang sugo na nagmula sa Skyplane patungong Grand City hindi pa nagtagal. Nagpunta daw siya dito na naglalayong tapusin ang maraming misyon. Marami rin umanong hindi kapani-pani walang pabuya ang matatanggap niya kapag nagtagumpay siya sa mga ito. Ngunit walang umasa na matatalo siya sa laban na ito na dapat niyang mapanalunan, at nawalan pa siya ng buhay. Napuno ng galit si Kuro at ang iba pa. Pakiramdam nila ay gumuho ang kanilang pananaw sa mundo. Napatingin silang lahat kay Harvey habang nanginginig, at hindi makapagsalita. Ang lahat ng mga practitioner ng Origin Feast ay mukhang isang taong mahalaga sa kanila ay kamamatay lamang. Si Hoven at ang iba pang miyembro mula sa Peacekeeping Agency ay lubos na natigilan. Napakaraming sinabi ni Hoven, at handa nang umatras si Harvey, ngunit paano naging ganito ang mga bagay? Paano mabilis na lumala ang sitwasyon? Walang saysay ang lahat, maging si Veda ay medyo nabigla at hindi makareact dito. Akala niya ay na-overestimated na niya si Harvey, ngunit hindi niya inaasahan na magiging matapang si Harvey para kumilos ng ganoon.
Tungkol naman kay Rachel, sinabi ng kanyang ekspresyon na inaasahan na niyang magiging ganito ang mangyayari. Noon pa man ay napakayabang ng kanyang amo. Binigyan na niya ng paraan si Mark, ngunit dahil gusto niyang mamatay, hindi ito kasalanan ng iba. Patayin siya. Patayin si Harvey at ipaghiganti si Mark. Kung hindi, kahit na makabalik tayo sa Skyplane, lahat tayo ay mamamatay sa kakilakilabot na kamatayan. Sa oras na ito, si Mikan mula sa Origin Feast ay sumigaw sa galit. Kanina lang din siya nakainom ng ipinagbabawal na gamot at naramdaman niyang nawala ang sakit niya. Kaya niya ring tumayo. Maliwanag, ang lahat ng mga practitioner ng Origin Feast ay wala nang pakialam sa kanilang buhay. Sa oras na ito, ang tanging bagay na dapat nilang gawin ay durugan ng buong buo si Harvey. Hindi ito ang katapusan. Patayin siya. Atake. Napagtanto ng iba pang practitioner ng Origin Feast kung ano ang dapat nilang gawin, at pumasok sila sa kanilang fighting pose at pinalibutan si Harvey, na gustong labanan siya hanggang sa kanilang kamatayan. Kalmadong tumingin si Harvey sa mga taga-isla at malamig na sinabi, "Sa tingin niyo ba kayo ang kapareha ko? O sa tingin niyo karapat-dapat kayong mamatay sa pamamagitan ng aking kamay?" Agad na sinampal ni Harvey ang mukha ng estudyanteng pinakamalapit sa kanya. Napasigaw ang estudyante, at agad siyang itinapon. Nang bumagsak siya sa lupa, walang makapagsasabi kung buhay pa ba siya o patay na. Nang matapos si Harvey sa estudyanteng iyon, sinipa niya ang dalawa pang sumugod sa kanya habang nagngangalit ang mga ito. Sa isang kisap mata, 3 estudyante ng Origin Feast ang bumagsak sa lupa, at hindi nakagawa ng ingay. Hindi man lang nila mablock ang isang simpleng pag-atake mula kay Harvey, na sapat na para makaramdam ng takot ang mga estudyante ng Origin Feast habang hindi nila namamalayan na umatras. Napuno sila ng galit at puot, ngunit hindi sila nang ahas na gumawa ng anumang biglaang pagkilos. Iyon ay dahil hindi nila alam kung ano ang mangyayari kung sila ay umatake. Samantala, naramdaman ni Hoven ang lamig sa kanyang gulugod nang makita niyang madaling napatay ni Harvey ang 3 pang Islander. Bawat Islander na nagmula sa Skyplane ay kanyang mga amo. Ano ang dapat niyang gawin ngayong napakaraming nasawi? Tanga, Harvey, tanga ka. How dare you commit murder in broad daylight? Alam mo ba ang halaga na kailangang bayaran ng Grand City para sa bawat taong papatayin mo? Nagkunwaring disappointment na tanong ni Hoven. Tumigil ka na at humanda ka sa pag-aresto. Mahinahong sumagot si Harvey, nagkaroon kami ng patas na laban ni Mark, pero gusto akong patayin ng mga Islander na ito pagkatapos noon. Malibang ipagtanggol ko ang sarili ko. Kung ako ang tatanungin mo, Hoven, isipin mo kung paano ito ipapaliwanag sa 7 pamilya pagkatapos ng maraming nangyari. Hindi ako naniniwala na ang mga nakatataas sa 7 pamilya ay patuloy na hahayaan ang isang mananamba ng island nation na tulad mo na manatili sa lugar na iyon. Matapos marinig ang walang kwentang salita ni Harvey, biglang kinilig si Hoven. Napuno siya ng galit, at nakalimutan niya ang tungkol dito. Kung anuman ang nangyari ngayon ay nalantad, siya ay nasa maraming problema. Wala kang silbi, Hoven. Sinayang namin ang oras namin sayo. Hindi na napigilan ni Mikan ang sarili. Naalala niya ang sama ng loob niya kay Harvey at wala na siyang pakialam sa kahit ano paman. Hinawakan niya ang longsword sa baywang ng isa sa mga miyembro ng peacekeeping agency at agad na sumugod. Whoosh! Ang talam ay kumikinang habang inilabas niya ang espada. Malinaw, ang mga estudyante ng Origin Feast ay sinanay sa kanilang mga kasanayan sa espada, at ang kanilang mga pag-atake ay medyo malakas din. Ang gayong malakas na pag-atake ay nagdulot ng panginginig sa mga gulugod ng mga manunood. Ang malakas na hampas ng espada ay walang kabuluhan kay Harvey sa kabila ng banta nito sa iba. Mahinahon niyang ipinitik ang kanyang daliri sa talam. Kumalabog. May malakas na ingay, at nanginag ang katawan ni Mikan. Siya ay agad na itinapon at bumagsak sa lupa, at umubo ng isang subo ng dugo sa isang malungkot na kalagayan. Naputol ang mahabang espada na hawak niya, at natatakpan ng mga sugat ang palad niya. Napakalakas niya, tanging takot ang nasa isip ni Mikan. Alam niyang napakalakas ni Harvey,
ngunit nang direktang humarap siya dito ay naunawaan niya kung gaano kalakas si Harvey. Uminom siya ng ipinagbabawal na gamot at nagsagawa ng todong pag-atake. Pero kahit ganoon, natalo pa rin siya ni Harvey sa isang atake. Ang kanilang pagkakaiba ay hindi man lang may larawan gamit ang salitang malawak. Ang iba pang mga taga-isla ay likas na tumingin sa kanya na nanginginig. Ang pagkabigla na dulot nito ay mas nakakatakot kaysa sa pagkamatay ni Mark. Since, noong namatay si Mark, nawalan na siya ng ganang lumaban. Maaari pa nilang kumbansihin ang kanilang sarili na sinamantala ni Harvey ang sandali ng kahinaan ni Mark. Ngunit si Michael ay isang piling tao, ni hindi niya magawang kumuha ng isang kisap mata mula sa daliri ni Harvey sa kabila ng lahat. Paano ito? Buhay ka pa? Curious na tiningnan ni Harvey ang eksenang ito. Bagamat hindi niya sinasadyang magpakita ng awa, hindi rin niya nadagdagan ang lakas ng kanyang mga pag-atake. Ngunit paano niya ito dapat ilagay? Ang mga kakayahan ni Michael ay medyo nalampasan ang kanyang mga inaasahan. Hindi niya inaasahan na mahahadlangan niya ang kanyang pag-atake, kahit na ito ay isang random na pag-atake lamang. Nakangiting pinadyak ni Harvey ang paa niya. Bas again. Isang bato ang lumipad palabas, at dumiretso kay Michael. Halatang naubusan na ng pasensya si Harvey sa pakikitungo sa mga taga-isla, na walang tigil na dumarating, na tila may death wishes. Ang mapagpasyang pag-atake na mukhang casual na ginawa ay sapat na para mawalan ng pag-asa si Michael dahil nawalan na siya ng lahat ng lakas para lumaban. Ano pa nga ba ang magagawa niya kundi ang maghintay sa kanyang pagpanaw? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6,985. Hindi. Sa kritikal na sandaling ito, biglang sumulpot si Kuro sa gilid. Nakakita siya ng longsword sa kung saan at agad na nabasag ang batong tila sinipan ni Harvey. At pagkatapos, hinawakan niya ang mahabang espada sa kanyang kamay at tumayo sa harap ng kanyang kapatid. Hindi lamang namumula ang mga mata ni Kuro, ngunit ang mga ugat sa ilalim ng kanyang balat ay patuloy na tumitibok. Nakikita ng isa na may ilang marka ng injection sa kanyang mga kamay. Binalot na naman siya ng kanyang aura, ngunit sa pagkakataong ito ay tila may dala itong lilam ng kabaliwan. Tinitigan niya ng masama si Harvey at nagsalita, "Pinilit mo ako. Pinilit mo akong gawin ito." Kalmado si Harvey nang sumagot siya ng, "Hindi kita pinilit na uminom ng anumang ipinagbabawal na gamot at hindi kita pinilit na mag-inject ng Country's A genetic serum. Kung ano ang mangyayari kapag pinagsama mo itong dalawa, wala rin itong kinalaman sa akin. Gayunpaman, ginawa mo ang lahat ng ito upang matalo mo ako, tama ba? Sa kasamaang palad, hindi mo pa rin ako matatalo kahit na. Sa iyo, ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya. Ngunit para sa akin, sila ay walang kabuluhan." Malumanay at direkta ang mga salita ni Harvey, ngunit sapat na iyon para mawalan ng pag-asa ang mga taga-isla na nakarinig sa kanila. Nagtrabaho sila ng husto at ginawa ang kanilang makakaya, ngunit nauwi pa rin sila sa ganito. Napakaraming ginawa ni Kuro, ngunit ito ay walang saysay. Napaka-unfair ng mundo. Kinagat ni Kuro ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Kung hindi dahil sa walang ingat mong tinambangan si Mark, kung hindi dahil sa tumanggi kang magbago sa kabila ng mga pagkakamali ng iyong mga paraan, kung hindi dahil sa gusto namin ng hustisya. Hindi namin kailangang gawin ito. Kasalanan mo ito. Lahat ng ito ay kasalanan mo." Lahat ng taga-isla ay tumanggo nang marinig nila ito. Tama si Kuro, kasalanan ni Harvey ang lahat. Dapat sumuko na lang siya at magpakamatay. Nakagawa siya ng isang mabigat na krimen para maging napakayabang at labanan ang mga dakilang taga-isla. Lahat ng kasalanan ko. Nakangiting tanong ni Harvey. Ayon sa iyong logika, kasalanan ng mundo ang hindi paglalagay sa island nation bilang sentro ng mundo. Masyado kang mayabang at puno ng iyong sarili na naniniwala kang hindi mabubuhay ang mundo kung wala ka. Pero ano ang kinalaman niyan sa akin? Mga tanga, umiling si Harvey at pumulot ng dahon sa lupa. Pagkatapos, walang kahirap-hirap niyang pinitik ang dahon gamit ang kanyang daliri.
Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Kuro nang likas na gusto niyang hatiin ito sa kalahati. Gayunpaman, sa kabila ng kung gaano kabilis si Kuro, mas mabilis pa rin si Harvey. Itinaas lang niya ang kanyang espada sa kalahati ng dumaong ang pag-atake ni Harvey. Tumalsik ang dugo, at naramdaman ni Mikan ang lasa ng dugo mula sa kanyang lalamunan nang siya ay gumapang pabalik. Maya-maya pa ay bumagsak siya pabalik sa lupa. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Harvey at sa wakas ay pinilit niyang ilabas ang mga huling salita. Tanga ka! Ang mga ekspresyon ng lahat ng mga estudyante ng Origin Fist ay nagsimulang magbago muli. Umungol si Kuro nang makita niyang namatay ang kanyang kapatid sa harap ng kanyang mga mata. Arg! Hindi na niya pinansin at naglabas pa ng ilang syringe, at saka nag-inject ng sarili. Para patayin ni Harvey si Mikan sa harap niya mismo. Hindi na pinansin ni Kuro. Bilang kuya niya, pipilitin niyang sagutin si Harvey kahit anong mangyari. Si Hoven naman, sa sobrang galit niya ay nanginginig siya. Walang paraan para tumigil ito ngayong umabot na sa yugtong ito. Sa pananaw ni Hoven, gaano man kalakas at kawalang hanggan si Harvey, walang paraan para makabalik sa kanya. Ang 7 pamilya ng Grand City ay hindi kailanman magpo-protekta sa kanya. Si Harvey lamang ay hindi kayang tanggapin ang buong paghihiganti ng Sky Plane. Noong una, hihingi si Hoven ng kaluwagan sa ngalan ni Harvey. At least, hihingi siya ng tawad sa pamamagitan ng pagpatay sa sarili at hindi pagsali sa iba. Ngunit sa hitsura nito, ang landas na iyon ay naputol. Napagpasyahan na ang pagtatapos ni Harvey. Sige, tumigil ka na sa pag-ungol. Hindi pinansin ni Harvey si Hoven na may binabalak at pasimpleng tumingin kay Kuro. Gusto mo bang magturok pa sa sarili mo ng ilang hirenggilya, o gusto mo akong kalabanan ngayon? Iminumungkahi kong bigyan mo ang iyong sarili ng ilang higit pang mga iniksyon. Sa antas na ito, hindi pa rin ito sapat. Nag-aalala akong mapapatay kita muli sa isang welga, at lalo akong magiging makasalanan kung gagawin kong pareho kayong mamatay. Nang marinig ang mga salita ni Harvey, nagalit si Kuro kaya umubos siya ng isang subaw ng dugo. Galit na nakatingin kay Harvey ang lahat ng taga-isla. Nais nilang lumaban hanggang wakas kay Harvey ngunit natatakot na hindi nila matanggap ang kanilang posibleng wakas. Huminga ng malalim si Hoven at sinabing, Kuro, huwag kang magpapalinlang sa kanya. Sa kabila ng kung gaano kadali niya ginawa ang lahat tayo dito ay mga elite, at naiintindihan natin kung gaano core aming focus at lakas ang kailangan nating gastusin upang tapusin ang isang labanan sa isang pag-atake. Kaya naman sigurado akong nasa limitasyon na niya si Harvey. Kung hindi, umatake na siya. Walang saysay ang pag-aaksaya ng maraming oras dito. Si Hoven ay mukhang nakita na niya ang mga pakulo ni Harvey, ngunit nang marinig ni Harvey ang kanyang teorya, halos imulat niya ang kanyang mga mata. Totoong hindi muna siya umatake, pero hindi dahil sa sobrang lakas niya, pero nag-aalala siyang baka mabahira ng sobrang dugo ang mga kamay niya. Mas mabuti kung hindi niya kailangang patayin ang mga ito dahil masusuklam siya nito. Siyempre, kung ang mga taga-isla ay walang pakialam sa kanilang buhay, kung gayon hindi rin tatutol si Harvey na ipagpatuloy ang pagpatay. Nang marinig ni Kuro ang sinabi ni Hoven, mas pinili niyang maniwala kay Hoven, dahil nagsisimulan na siyang mawalan ng kakayahang mga tuwiran. Itinuon niya ang kanyang mapupulang mata habang nakatitig kay Harvey. Magpakamatay ka, Harvey, humingi ka ng tawad. Sa ganoong paraan, hindi kita aatakihin. Kung hindi, hindi lang ikaw ang mamamatay. Lahat ng nasa likod mo ay mamamatay din. Habang sinasabi niya iyon ay tinuro niya sina Veda at Rachel. Sapat na iyon para lalo pang magyabang si Kuro nang mawalan siya ng kakayahang mga tuwiran. Narinig mo siya, Harvey. Malamig na sabi ni Hoven. Ito ang pinakamalaking paggalang na maaari naming ibigay sa iyo sa pamamagitan ng pagpapalam sa iyo na mamatay ng buo ang iyong katawan. Kung hindi, hindi mo maririnig ang mga kahihinatnan na iyon. Tumango ang lahat ng miyembro ng Peacekeeping Agency. Lahat sila ay walang malay na naniniwala na si Harvey ay mamamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Napabuntong hininga si Harvey at walang imak na sinabi,
Ano ang nagtulak sa iyo na maniwala na nasa limitasyon ko na nang pasimple akong gumawa ng ilang pag-atake ngayon? Hindi ka ba nag-aalala na nasa peak pa rin ako? Ikinaway ni Harvey ang kanyang kamay, na nagpatigil kay Rachel na gustong humakbang. Kahit na nasa tuktok ka na, mayroon pa rin kaming paraan. Malamig na ngumiti si Kuro. Sa tingin mo ba hindi kami naghanda para sa anumang iba pang mga contingencies? Sa oras na ito, ipinalakpak ni Kuro ang kanyang kamay na may masamang ekspresyon. Pagkatapos ng kanyang ginawa, 12 ng mga figure ang agad na lumitaw sa mga bubong ng mga nakapaligid na istruktura. Lahat sila ay nakasuot ng itim na stealth suit, at ang kanilang figure ay parang phantom. Para silang madaling mawala sa mga anino ng nakapalibot na mga gusali. Mayroon din silang mga espada sa kanilang mga likod at mga supot ng balat sa kanilang mga sinturon. Mayroon din silang mga blowpipe sa kanilang mga kamay, na para bang papatayin nila si Harvey anumang oras. Mga ninja mula sa mga island nations. Curious na tiningnan ni Harvey ang nangyayari. Nagtataka ako kung ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga ninja mula sa Skyplane at ng island nation. Don't tell me galing ka rin sa isang organization na tinatawag na Origin Ninjas or something. Hindi natakot si Harvey sa mga ninja na ito na medyo kakaiba kaysa dati. Curious lang siya, gustong malaman kung gaano sila katakot. Gayunpaman, nang makita sila ni Hoven at ng iba pa, lahat sila ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Siya ay may mahusay na karanasan, kaya agad niyang nasabi na ang mga ninja na ito ay mga elite mula sa Skyplane's Origin Ninjas. Iba sila sa mga ordinaryong ninja mula sa Island Nation. Ang mga elite na ito ng Origin Ninjas ay sinanay lahat sa sinaunang ninjutsu. Kapag na-activate na nila ang kanilang teknik, hindi na maramdaman ng mga normal na tao kung nasaan sila. Ni hindi nila alam kung ano ang nangyari kapag namatay sila. Malinaw, kapag nahaharap sa gayong pagsalungat, si Harvey ay walang paraan upang pigilan sila. Sa madaling salita, si Harvey ay patay na karne. Luluhod ka ba, Harvey? O ipapagawa mo sa akin at pipilitin kang lumuhod? Tanong ni Kuro na may kasamang malupit na ngiti kay Harvey. Kapag ang mga mula sa Origin Ninja ay gumawa ng kanilang pagkilos, mamamatay ka. At gayon din sila. Tinuro naman ni Kuro sina Rachel at Veda. Masyado kang matapang, bata. Hindi mo lang tinatakot ang aming kinatawan, tinatakot mo rin siya. Isang malamig na pagsaway ang nanggaling sa malayo sa oras na ito. Pagkatapos, isang sinaunang figure ang lumapag sa harap mismo ni Harvey na nasa likod ang kanyang mga kamay. Iniunat niya ang kanyang baluktot na likod at saka malamig na tumingin sa paligid ng looban. Naglakas loob kang gumawa ng kaguluhan kasama ang ilang Origin Ninjas na hindi maipakita ang kanilang mga sarili sa ilalim ng liwanag. Baliin mo ang iyong braso at lisanin ang lugar na ito sa iyong mga tuhod, at isa sa alang-alang ko ang bagay na ito. Napatingin si Harvey sa taong dumating. Si Jeffrey iyon. Gayunpaman, mula sa kanyang saloobin, hindi siya dumating para kay Harvey. Nandito lang siya para kay Veda. Ngunit sa mga bagay na umabot na sa yugtong ito, nagpa siya si Harvey na huwag magsalita ng anuman at tumingin lang ng nakangiti. Mr. Jeffrey, napakurap si Hoven. Noong una, medyo relaxed siya. Ngunit nang makita niyang biglang sumulpot si Jeffrey ay agad itong lumapit para salubungin ito. Medyo naguguluhan siya. Mabilis ding tumakbo ang iba pang miyembro ng peacekeeping agency at kinakabahang bumati, Mr. Jeffrey. Hindi pinansin ni Jeffrey silang lahat, at napunta kay Kuro ang atensyon niya. Jeffrey, ang pinuno ng Universal Sect, isa sa 7 pamilya ng Grand City. Jeffrey Foster. Nagkaroon din si Kuro ng kaunting pag-unawa sa mga nakatataas sa Grand City. Habang medyo nagulat siya, sinusukat din niya si Jeffrey. Tulad ng para sa iba pang mga islanders, habang narinig nila ang tungkol sa 7 predecessors ng Grand City, hindi nila alam kung gaano sila kalakas. Kaya naman ang ibang taga-isla ay hindi nagpakita ng labis na paggalang kay Jeffrey. Pagkatapos ng paunang sorpresa, mabilis ding kumalma si Kuro.
Malinaw, hindi niya masyadong inisip ang tumatandang si Jeffrey at naniniwala siyang walang espesyal sa kanya. Agad na nagtaas baba si Kuro habang nakatitig kay Jeffrey at malamig na ngumuso. Gusto mong putulin namin ang mga braso namin. Sa tingin mo ba may karapatan kang gawin iyon? Do you think you're worthy for that? Pagkatapos, mahinahong sinabi ni Jeffrey, pareho sila noon. Ha! Alam ko na ang 7 predecessors ay napaka-impluwensya sa Grand City at alam kong batas ang iyong mga salita sa lugar na ito. Agad na naging agresibo si Kuro nang tingnan niya kung gaano kawalang interes si Jeffrey. Ngunit kailangan mong maunawaan na ang Sky Plane ay hindi mas mababa sa Grand City sa mga tuntunin ng katayuan. Sa tingin mo ba ay may pakialam kami sa iyong kilos? Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, tumabi ka. Kapag napatay na namin si Harvey, magrerespetuhan tayo mamaya. Ngunit kung makikialam ka sa aming mga gawain, huwag mo kaming sisihin sa pagpapakita sa iyo ng kawalang galang. Ikanaway ni Kuro ang kanyang kamay, at inilabas ng lahat ng Origin Ninja ang kanilang mga ibinabato na punyal. Isang matinding pagpatay ang nakapaligid sa kanila. Ipinapakita mo sa akin ang kawalan ng respeto. Nakangiting sabi ni Jeffrey. Do you think I'm some animal? Lahat kayong mga taga-isla ay nagbibigay ng labis na pagpapahalaga sa inyong sarili. Tungkol naman sa Sky Plane. Ha! Ikanaway ni Jeffrey ang kanang kamay at manggas. Agad na sumabog ang isang ligaw na aura sa paligid niya. Kaagad, ang mga tile ay nabitik mula sa lupa, at ang hangin ay napapalibutan ng alikabok at mga labi. Halos lahat ay kailangang matisod. Pati ang mga bubong ay napunit. Ang lahat ng Origin Ninjas na nagnanais na lumaban ay nanginginig bago bumagsak mula sa mga bubong. Sa kabila ng maikling distansya mula sa bubong hanggang sa lupa, sapat na ito upang patayin ang lahat ng mga elite na ito ng ninja. Hindi lamang ito mahirap paniwalaan, ngunit ito ay nakakagulat din. Kasabay nito, naramdaman ni Kuro at ng iba ang panginginig sa kanilang mga gulugod habang binabasa nila ang kanilang mga sarili, at napuno ng amoy ng ihi ang looban. Pagkatapos, lahat ng mga estudyante ng Origin Feast ay napaluhod. Hindi nila gusto, ngunit ano ang dapat nilang gawin? Makipaglaban sa isang tulad ni Jeffrey na handang lumaban. At paano nila siya lalabanan? Wala silang magagawa tungkol sa kanya, tama ba? Ang mga pulang mata ni Kuro ay nakabawi ng kaunting linaw habang ang amoy ng ihi ay nakapalibot sa kanya. Napagtanto niya na sa kabila ng pag-inom ng mga gamot at pag-iniksyon sa sarili ng gene modification serum, wala pa rin siya bago si Jeffrey. At iyon lang ay sapat na para maramdaman ni Hoven at ng iba ang panunuyo ng kanilang mga labi. Napatikip ng bibig ang mga sexing babaeng kasama ni Hoven, na sinisigurado na hindi sila lalabas ng hiyawan. Sa kanyang kasalukuyang estado, sapat na ang loob ni Kuro na lumaban ng todo at makipaglaban sa isang true warrior. Gayunpaman, sa sobrang takot niya ay naiihi siya sa sarili at napaluhod. Hindi lamang siya nawala ng dignidad ng pagiging isang piling tao, ngunit pinahiya niya rin ang kanyang sarili sa publiko. Si Hoven naman, ang ginawa niya ay panuuri na kumikislap ang mga mata. Palagi niyang iniisip na ang 7 predecessors ng Grand City ay nasa kanilang mga huling paa at walang dapat ikabahala. Ngunit matapos masaksihan ang kapangyarihan ni Jeffrey, natitiyak niyang kahit ang mga matatanda mula sa Sky Plane ay hindi kalaban kay Jeffrey. Ang 7 families ng Grand City ay talagang lampas sa kanilang imahinasyon. Ang masasabi lang niya ay masyado silang maingat kaya naman minamaliit sila ng iba. Halika! I'm still waiting for you to show me your disrespect, casual na sabi ni Jeffrey habang marahang tinatapik ang kwelyo ni Kuro. Ako, I'm sorry. Natakot si Kuro kaya hindi niya naiwasang sumagot sa wikang Island Nation. Ito ay, kasalanan namin kung hindi ko makita kung sino ka talaga. Nasa akin ang lahat ng kasalanan. Ako ay isang tanga. Ang pinakamalaking tanga dito. Hayop ako. Kaya't mangyaring maging maawain at huwag itong ipaglaban sa amin. Hindi na kailangang dungisan ang iyong mga kamay. Aalis na kami ngayon. Ngayon din. Gusto na lang gumapang ni Kuro at umalis. Ang gusto lang niyang gawin ay makatakas sa lugar na ito.
Naisip niya na pagkatapos uminom ng ipinagbabawal na gamot at iturok ang kanyang sarili sa mga serum, maaari niyang sirain ang hindi mabilang na mga mandirigma at maging walang talo. Pero ngayon, malalim niyang naintindihan na may gap pa rin sa pagitan nila ni Jeffrey. Napakalaki ng puwang na ito na imposibleng isara. Isang bagay na hinding-hindi niya malalampasan sa buhay na ito. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa kanya ng ilang droga na malampasan si Jeffrey. Binigyan kita ng pagkakataong umalis, bumantong hininga si Jeffrey. Ako ay matanda na ngayon, at hindi ko kayang panghawakan ang aking pagpatay ng matagal. Gusto kong maging maawain, ngunit mukhang hindi ko kaya. Tinadyakan ni Jeffrey ang lupa. Basagin. Lumipad ang mga bato at labi mula sa lupa, at ang lahat ng mga practitioner ng Origin Fist ay nanginig at bumagsak sa lupa. Kung ikukumpara sa pagiging mapagpasya nang gumawa si Harvey ng kanyang pagkilos, nang kumilos si Jeffrey, nagkaroon ng kawalang galang sa lahat ng buhay sa mundong ito. Ang kawalang interes na ito ay lalong nagpasindak sa mga Islander. Hindi banggitin, ang pangalan ni Jeffrey ay nagdala ng maraming bigat. Ang kanyang reputasyon at ang kanyang kapangyarihan ay sapat na upang kiligin si Kuro sa katahimikan. Sa sandaling ito, alam niyang hindi magiging maganda ang lahat ng nangyari ngayon. Kung mayroong anumang mga maling kalkulasyon, ang Skyplane ay kailangang sumagot sa Grand City sa halip. Siya ay likas na tumingin kay Hoven, at umaasa na maaari niyang harapin ito. Gayunpaman, mababaw ang paghinga ni Hoven dahil namutla ang kanyang mukha. Naalala niya kung paano siya nakipagsabuatan sa Skyplane at alam na alam niyang wala siyang masabi sa bagay na ito. Sa puntong ito, pinilit niyang humakbang pasulong at sinabing, "Pwede ba nating itigil ito dito, sir?" Mr. Jeffrey. Sampal. Agad na sinampal ni Jeffrey si Hoven sa mukha at sinabing, "You're just our servant." Pinayagan ba kitang magsalita? Natahimik agad si Hoven. Sa kabila ng pagkabigo, galit, at kawalan ng kakayahan na kanyang naramdaman, alam na alam niyang wala siyang karapatang sumigaw sa sakit. Kung gagawin niya iyon, baka magdesisyon na lang si Jeffrey na patayin siya. Kung nangyari iyon, mayroon bang makakatulong sa kanya? Alam mo ba kung bakit hindi kita pinatay? Kalmadong tumingin si Jeffrey kay Kuro. Hindi ka mabubuhay ng matagal pagkatapos uminom ng napakaraming ipinagbabawal na gamot at iturok ang iyong sarili ng napakaraming serum. Hindi ka rin karapat-dapat na bahiran ng dugo mo ang mga kamay ko. Ngunit kung gusto mong mabuhay pa ng ilang araw, baliin ang iyong mga braso at gumapang palabas ng lugar na ito. Nang marinig ni Kuro ang nakakatakot na mga salita ni Jeffrey, ang tanging naramdaman ni Kuro ay kawalan ng pag-asa. Alam niya na kung hindi niya gagawin ang utos ni Jeffrey, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong umalis sa kanyang kalooban. Sa susunod na sandali, nabali niya ang kanyang mga braso at napaluhod sa lupa. Kabanata 6,990. Naramdaman lang ni Hoven at ng iba ang lamig sa kanilang gulugod nang makita nilang gumagapang si Kuro palabas ng entrance. Ganyan ang pagiging tyrannical ng 7 predecessors, at may kapangyarihan silang e-back up ito. Kung ikukumpara sa kanila, utusan lang talaga si Hoven. Bumalik ka at ipaalam sa Skyplane, malamig na sabi ni Jeffrey. May master na ngayon ang Grand City. Simula ngayon, gawin ang inaasahan sa inyo. Ibigay ang iyong tribute kapag ito ay dapat na. Kung makaligtaan mo ito kahit isang beses, lilipulin ko ang iyong buong tao. Agad na gumapang palabas ng entrance si Kuro at saka umalis. Hindi siya nang ahas na manatili sa Grand City. Dahil naniniwala siya na kahit hindi siya patayin ni Jeffrey, papatayin pa rin siya ni Harvey. Not to mention, kailangan pa niyang i-report ang nangyari. Kung maglakas loob si Jeffrey na magsabi ng ganoon, ibig sabihin ay malaki ang tiwala niya kay Harvey. Pagkaalis ng mga Islander, isang grupo ng mga estudyante mula sa Universal Sect ang sumugod mula sa labas. Ang ilan sa kanila ay inilipat ang mga bangkay, ang ilan ay naglinis ng bulwagan ng pagsasanay, at ang ilan sa kanila ay mabilis na naglagay sa pansamantalang carpet. Saglit lang bumalik sa normal ang buong lugar na parang walang nangyari.
At ayon, lumapit si Jeffrey kay Harvey at nakangiting sabi, "Matanda na ako, Harvey. Kaya minsan, hindi ko makontrol ang init ng ulo ko." Habang hinarap ko ito sa pamamagitan ng aksidenteng paggawa, ninakaw ko rin ang iyong limelight. Sana hindi ka magalit. Napabuntong hininga si Harvey. "Salamat, Jeffrey." Natitiyak niyang lumitaw si Jeffrey sa ganoong kritikal na timing, hindi dahil gusto niyang nakawin ang kanyang limelight, kundi para ilabas ang lahat ng galit sa skyplane ang kanyang sarili. Kasabay nito, ito ay upang ipaalam din sa 6 na pamilya na siya ay papanig kay Harvey ng walang reserbasyon. Hindi lang ito nagpapakita ng paggalang kay Harvey. Pinuprotektahan siya ni Jeffrey. Kung bakit maganda ang pakikitungo sa kanya ni Jeffrey, hindi sigurado si Harvey kung paano ito ilalarawan. Walang paraan dahil siya ang lalaki ng tadhana ni Veda, tama ba? Kung hindi, kahit na siya ang kinatawan, hindi niya ito binibigyang halaga. Gayunpaman, hindi gaanong ipinaliwanag ni Jeffrey. Sa halip, sinulyapan niya si Hoven at sinabing, "Umalis na ang mga Islander, pero may mga bagay na kailangan nating ayusin. Pagkatapos mong bumalik mamaya, ipasa lahat ng trabaho mo sa iyong assistant. Bibigyan kita ng 3 araw para umalis sa Grand City. Kung nandito ka pa pagkatapos ng 3 araw, personal kitang ipapadala sa impyerno." Kalmado ang mga salita ni Jeffrey, ngunit tinapos na niya ang kinabukasan ni Hoven. Nagbago ang ekspresyon ni Hoven. Buong buhay niya ay pinaghirapan niya bago tuluyang marating ang kanyang kasalukuyang istasyon. Gayunpaman, hindi lamang nawala sa kanya iyon dahil sa isang pangungusap, ngunit pinalayas din siya sa Grand City. Pipilitin siya ni Jeffrey sa sulok dahil napakaraming tao ang natawid niya noong nasa ganoong posisyon siya. "Hindi mo magagawa iyon, Mr. Jeffrey. Nagsumikap ako para sa Grand City. Dugo ko ang inalay para sa 7 families. Hindi ako nakagawa ng anumang malalaking krimen. Maaari mo akong alisin sa aking post sa pamamagitan lamang ng iyong mga salita. Wala akong ginawang mali." Sinubukan ni Hoven na makipagtalo. Kalmadong sinabi ni Jeffrey, "Kung ilalagay natin ng mahinahon ang nangyari, ang labanan ngayon ay sa pagitan ng Grand City at Skyplane. Ngunit kung titingnan natin ang mas malaking larawan, ito ay isang labanan sa pagitan ng ating mga tao at bansa. Ikaw ang hepe ng peacekeeping agency ng Grand City. Itinuturing kang bahagi ng mas mataas na antas ng bansang ito. Ngunit hindi lamang ikaw ay hindi nanindigan kasama ang bansa H at Grand City, ngunit itinaas mo pa ang mga Islander habang pinapahina ang iyong sariling mga tao. Walang pinagkaiba ang ginawa mo at ang pagiging taksil noong panahon ng digmaan.